Nakita ko noon, binibigay ko lagi kay mama ko kasi si mama ko malambing yan dati. Kaya pag nilambing ako niya na kahit may pera, pag sinabi niya na sa akin na lang yung ano, ay pala si ating taga-Gunoy. Hello po. Oh, mag-ilaw ka ate. Hello daw kay ate, shoutout ka ulit. Sa mga shoutout sa mga taga-Carillo, Gunay, Bulacan. Ayun. Isang magandang araw sa inyo mga kamamaw. Tayo ngayon ay kalimutan kasi natin kahapon bumili ng dog food ng mga alaga natin. Paubos na. Siyempre yung patas na ito ating bunsuan ay paubos na. Nakakatawa naman tong baby natin eh. Napakalakas ng dumede. Dati pag dumede ito si Jacob eh, lagi may natitira. Ngayon hindi. Wala na natitira. Mas marami pa siyang beses na dumidede. So which is maganda at magiging masigla at malakas ang ating baby. So ayun yan. Ito tayo ngayon. Tikot-tikot tayo. Punta tayo din ang Confederation doon sa gatas. Bibili pa tayo ng dog food sa Cowtown. Yan. Tsaka pala mga kamamaw, nagawa sila. Yung mga dito, yung mga mahilig sa mga dito. Yung gathering ng mga Pinoy, lahat ng mga vlogger, lahat ng mga mahilig sa social interaction dito sa Saskatoon, magkikita-kita kami. So para bang suporta sa isa't isa, para mapalaganap natin yung mga magagandang programa taon-taon dito sa So syempre susuportahan natin yung mga Pilipino para at least kahit paano masaya palagi yung summertime, or hindi man summertime, yung mga dito, magtipon-tipon yung mga Pilipino, magkaisa bahayan. So suportahan natin, suportahan ni Kamamaw yan. Kaya shoutout kila Malasang Pinoy, kay Chef Buddy, kay Ate Joby, lahat yan, pati mga producer ng mga nagaan dito ng mga concert yan. Nakikita-kita lahat ng basta lahat ng active sa social media yan, magkikita-kita para magkakilanlan din. At the same time masuportahan natin kung ano yung mga programang i-implement nila. Kaya saludo yan kay Chef Buddy, siya yung nag-implement ata ng program na yon. So Sabado yon around 3 PM. It's either October 12 or October 24, which is available naman si Kamamaw nun dahil wala akong pasok nun. So supportahan natin sila, magkwentuhan ba at makilala natin yung mga iba pang Pilipino dito na ang gusto ay o ang adhikain ay magkaisa yung mga Pilipino. So yan, kaya hindi natin pwedeng palagpasin yan mga kamamaw. Ngayon ay maganda ang panahon mga kamamaw, maaraw. Yan naman mga kamamaw, maaraw ngayon. Yan, mamaya may pasok na naman si Kamamaw. Pag may overtime, kahit pa paano sinusunod ba natin yung overtime natin. Yan, salamat din pala sa mga bagong subscriber na nandiyan palagi. Nag-message ulit si at set ba yun? Basta yung kahapon na natin, nakalimutan ko yung pangalan nagpapasalamat siya dahil sinoutout ko daw siya. Kaya maraming salamat po ulit. Yan mga kamamaw, may mga nagtatanong sa akin na paano daw ba tayo nagsimula, ano daw ba si Kamamaw. Kasi actually mga kamamaw, na vlog ko na yung iba dati, pero syempre sa mga bagong subscriber, i-share natin yung mga story. Ano bang klase si Kamamaw nung panahong kabataan pa niya, paano daw ba siya nakarating dito sa Canada. So actually mga kamamaw, ako, pinanganak lang tayo sa napakasimpleng pamilya na kahit paano nakakain ng 3 beses sa isang araw. Nakapag-aral tayo, kumbaga ba yung mga pinagdaanan natin mga kamamaw, hindi naman tayo dumating sa point na marangya ang buhay natin na nakapag private school ka, nakapag aral ka sa magandang kolehiyo, yung mga ganun. Actually yung mga pinagdaanan natin mga kamamaw, more on lang talaga tayo. Kumpare ko na ito,
public school lang tayo dati nag-aaral. Basta. Yan na. Oh. Mag-hello ka kay Ate Baby. Mag-hello ka muna kay Ate Baby. Oh, hello daw sa misis niya. Hello daw. Nanonood Ayan, Ate Baby. Ayan. Manood ka mamaya Ayan ako. Salamat. Yan na. Kumpara natin yan eh. So, yun nga mga kamamaw. Nag-aaral tayo sa public school. Noong time na yun, nag-aaral pa tayo sa public school. Ano pa tayo? Nagtatrabaho na rin ako mga kamamaw. Sa mga makaka-relate dito sa sasabihin kong trabaho is alam nyo na yun. So ako nagtatrabaho ako dati mga kamamaw sa punduhan. Yung punduhan ba parang fish market na usually yung sa may lugar namin is ano siya, bagsakan siya ng mga isdang dagat, isdang palaisdaan. Yung mismo sa bungad namin, kaya sabi ko nga mga nakaraan, lumaki ako sanay ako sa isda. Sanay ako sa mga seafoods. Hindi ako masyadong lumaki sa pagkain ng mga karne. Madalang lang sa patak ng ulan makakain ng karne before. So kaya ngayon, order muna tayong gatas kay ate. Ate, may susi po kayo? Gatas lang po. Wala susi ate. Oh, bablog ako ate. Baka gusto mag-shoutout. Ayun. Ayun pala. Hello ate. Hindi ito gatas po. Buong gatas. Nagbablog po kasi ako eh. Tinanong ko sa ate kung may mag-shoutout siya. Ayun, isa lang po nito. Okay. Sa customer service. Sige, salamat po. Ayun. Mga Pinoy nandito. Ayun, nag-aaral nga tayo sa habang nagtatrabaho. Nag-iilado ko mga kamamaw. Talagang, kumbaga ba yung kinikita ko noon, binibigay ko lagi kay mama ko kasi si mama ko malambing yan dati. Kaya pag nilambing ako niya na kahit may pera, pag sinabi niya na sa akin na lang yung ay pala si ating taga-Gunoy. Hello po. Oh, mag-hello ka ate. Hello daw kay ate, shoutout ka ulit. Sa mga Shoutout sa mga taga-Carillo, Hagunay, Bulacan. Ayun, salamat po. Ayan, may pahabol kasi nakapagkwentuhan pa ako kasi nagsusubscribe sila sa channel ko. Ay sige, batiin mo na yung piyesta sa inyo. Happy Fiesta sa Carillo, Hagunay, Bulacan. Kailan ba yun natin? Today. Anong date ngayon? October 7. Okay yan. So ayan, shoutout tsaka happy fiesta sa mga taga-Carillo, Hagunay, Bulacan. Ikaw ba ate, may shoutout ka ba? Eh pala. Sige, sumingit ka na. Bulacan ka rin. Nahihiya sa atin mga Bulakenyo to. Dapat yung mga Bulakenyo hindi mahihiyain. Yan na. Oh, kamamaw vlog ate Vlog, yeah. Thank you. Ayan. May maradagdag na lang subscriber sa atin. Simula. Tuloy na natin kwentuhan na ligaw-ligaw na. So nagtatrabaho ko, nagtinda rin ako sa pinsan ko. Yun ang pinakamalaking utang na loob ko, yung pinsan ko kay Ate Cristelisa Anteporda Javier. Yan, so yung pinsan ko ngayon ay parang kapatid ko na. Kumbaga ako yung naging parang kanang kamay niya dati na parang pag may gagawin siya o may trabaho siya, ako lagi yung inaano niya. So lagi ako nasa kanya, talagang binibigyan akong baon niyan palagi. Siya talaga siya rin talaga yung nagpaaral sa akin ng kolehiyo. Dahil hindi na kaya nila mama at papa na mga panahon na yon. And siya yung nagpaaral sa akin hanggang sa nakarating tayo sa college. Na nagtatrabaho pa rin ako, na parang yung pera kong kinikita is iniipon ko. Ay, may maingay na bata dito. Ay, iniipon ko nga yung perang kinikita ko para may pambaon ako, may kahit pa paano may panggastos ako. Minsan pa yung pag nasosobrahan ako sa ipon kasi sobrang tipid ko nung bata ako. Imbes na parang sa akin, binibigay ko pa rin sa magulang. Kaya nasanay ako nang lumaki ako, puro magulang ko talaga binibigay ko sa magulang ko yung perang meron man ako. Kaya hindi ako nasanay nang may pera ako sa bulsa. Nasanay ko meron pera man ako parang pamasahe lang. Nasanay akong ganyan na pumapasok ako pamasahe lang, wala akong pangkain. Nakakasurvive ako ng ganun mga kamamo. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kamamo, pag itlog ang usapan sa ulam, makakasurvive si kamamo. Na isang perasong itlog lang, sandamakmak na kanin, busog na ako. Ganun ako lumaki. Kaya ganun ako nasanay. Kaya siguro nagpapasalamat ako na yung mga simpleng bagay na o mga pagsubok na dumarating sa atin ngayon is nakakayanan ko dahil nung bata pa lang ako is sanay na ako sa mga ganyan. Kaya kayo mga bata kayo, pag tinuturuan din kayo ng mga magulang nyo,
makinig lang kayo dahil lahat ng mga bagay na tinuturo sa inyo ng magulang nyo para sa inyo. Kasi kadalasan ng mga bata ngayon talagang halos parang nasanay na sa mga gadget kung saan saan, tapos nakakalimutan na maalala yung mga magulang mo, na kung yung magulang mo napapagod ba, tulungan nyo, ganun lang ang kasi para sa inyo yung dadalhin nyo, yung pagtanda nyo yung mga ganong klaseng bagay na masanay kayo sa ganun na isipin nyo din palagi mga magulang nyo, mga kamamaw, dahil kung hindi nyo isipin yung mga magulang nyo dahil nagpakahirap at nagsakripisyo din yan sa inyo, kung nasan man kayo ngayon, dapat lagi kayong tatanaw sa likod na nandyan yung mga magulang nyo na sila yung nagsakripisyo sa inyo. Pero syempre may limitasyon pa rin, hindi naman all the time na porque magulang is parang ibibigay nyo na din lahat. Magtira din kayo para sa sarili nyo dahil para sa kinabukasan nyo yun. Mahirap din yung buhos kayo ng biyaya tapos kayo wala kayo pag kayo may kailangan. Magtira din kayo para sa sarili nyo. Nandiyan limitashyon, pero ang paalala ko lang, huwag nyo kakalimutan yung mga magulang nyo. So ayan na nga, nag-ano na nga tayo dito, nagtrabaho na tayo, naka-experience na tayo ng OJT nung nakagraduate tayo. At the same time, naswerte tayo, napunta tayo sa, ayun, shoutout sa mga TGI Fridays Glorieta. Yan, doon ako nagsimula mga kamamaw. So nag-OJT ako dati as buzzer. Tapos sinuwerte ako, syempre nasanay tayo sa isang masipag si kamamaw. Nagugustuhan tayo ng mga server. Usually yung buzzer or yung taga-bus out ng mga lamesa ng mga waiter. Tayo yung tagalinis, tayo yung tagaligpit para kung sakali may darating na bagong guest is malinis na yung So talagang masipag tayo na hindi na natin hinihintay. Ayun, doon ako nagustuhan nila, hindi na ako inuutusan. Kasi ako may sarili ako na para pag nakita kong kailangan nila ng tulong, ako na mismo nag-i-initiative, kaya tuwan-tuwa sila sa akin na hindi na ako kailangan utusan o tawagin para ligpit yung lamesa nila. Kaya buhos biyaya ako nung nag-OJT ako na kakaroon ako laging baon. So, kaya yung naiipon ko, nabibigay ko pa sa magulang ko. Imbis na parang ako yung humihingi nung time na nag-OJT ako, panggastos, pangmasahe. Nabibigyan ko pa yung magulang ko. Hanggang sa, ayun nga, na-absorb ako. Kumbaga, kinuha ko ng TGI Fridays. Nakapagtrabaho ko sa Fridays, which is yun ang pasalamat ko. Mga kamamaw, dahil kung hindi sa TGI Fridays din, wala si kamamaw dito sa Canada. TGI Fridays, pangalan ng TGI Fridays, ang nagbigay sa akin ng pagkakataon or sa mga stepping stone ko kaya nakarating ako dito sa Canada. Dahil nung time nung nag-apply tayo sa Mercan, pag narinig nila yung tunog nila na taga Fridays ako, kasi when it comes sa training talaga, TGI Fridays isa sa matinding training na may experience mo pa nagtrabaho ka sa restaurant, dahil talagang nag-e-exam ka, lahat talagang pag hindi mo kinaya, yung kabatch ko nga dati lang kami, 18 kami, 3 lang kami natira sa 18. Yung iba matatalino pa, yung iba na talagang pa nag-exam puro perfect pa. So dinali natin sila sa magandang diskartehan. Kaya sabi nga nila, minsan sinasabi, hindi lahat ng matatalino ay nakakasurvive. Kung wala kang diskarte sa buhay, talagang doon mo sila tatalunin. Doon mo tatalunin o doon ka lamang sa kanila. Ayun, mga magagaling mag-exam, tapos nung on the job training na nagsibagsakan na sila, halos nawala na sila lahat. Ang natira na lang is kaming dalawa ayun, shoutout kay Jeff. Kay Jeff, ayan, kabatch ko yan nung nagsabay kami nag-OJT, na-absorb kami dalawa sa TGI Fridays, kaming dalawa. Tapos sino pa ba isa? Kalimutan ko yung pangalan ng isa. So yun, 3 kaming naka-survive hanggang sa tumagal-tagal na kami. Ilang taon din ako sa TGI Fridays, nasa 11 years din ako. So nag 6 years ako sa Glorieta. Tapos kasi nagkatar kasi ako before, kaso hindi pinalad at nagkamali tayo ng decisions, bumalik din tayo after 3 months. So hindi ako pwedeng bumalik sa Glorieta, so pupunta ako sa Malate. So ang ngayon na makaganda ako, maganda yung pinakita mong performance nung nasa TGI Fridays ka pa, makakabalik ka pa. Kaso hindi ka na makakabalik sa mother store mo dahil umalis ka na kasi. So kailangan 1 year ang allowance bago ka makabalik. Kaso 3 months pa lang ako mula nung umalis ako, hindi na ako nakabalik. Sayang yung seniority bang tinatawag. Nawala na seniority ko sa Glorieta, napunta ako sa Malate, which is okay din naman, na regular din ako. Ayun, salamat kay Sir J. Balancio. Yun yung kumuha sa akin sa Malate. Tapos na-absorb ako ni Sir Roy, ni regular ako. Ayun, shoutout din kay Roy.
Yan, kay Sir Roy. Noong time na yon, siya yung marketing nung Malate, tas naging general manager siya. Napaka-diskarte, tsaka magaling yan si Sir Roy. And so ay shoutout sa inyo lahat. So ay nakabalik na tayo sa trabaho, tapos ayun, nangarap tayo magpasa tayo sa, habang tumatakbo ang oras ko sa Malate, like mga 1 year pa lang ako, nag-apply na ako sa Mercan. So sa Mercan, from 1 year pa lang ako sa Malate, naka 5 years ako sa Malate. Naghintay ako na may nakakuha kong Lamia dati sa Boston Pizza dito sa 8th Street, kaso nga lang nag-cancel sila after 1 year. So naghintay na naman si Kamamo hanggang sa dumating yung Berry Barn. So ayan yung Berry Barn, dumating siya. Tapos ang binigay na kontrata lang ni Berry Barn is seasonal. Ayon sa mga hindi pa natin nasabi yung story ng Berry Barn. Yung story ako sa Berry Barn is seasonal ang kontra ko. So 6 months, every 6 months lang ang trabaho. So dati nung unang taong ko, after 6 months umuwi kami ng Pilipinas. So nagkataon na bigyan tayo ng chance ni Berry Barn na bibigyan kami ng application or Lamia for permanent resident na application. Ayun, nag-extend yung Berry Barn na magbukas sila ng 11 months instead of 6 months lang kami tinanggap. 11 months kami pinagtrabaho sa Berry Barn. So syempre sarado yung Berry Barn minsan, so restaurant kasi yun eh. So pinagtrabaho niya kami sa ibang part ng restaurant. Kaya nag kami doon, lahat ginawa namin, nag-construction kami, gardener kami, tapos basta lahat ginawa namin na parang wala doon sa Pero syempre, as part na magkaroon kami ng permanent residency, tiniis namin lahat yon. Pinagpasalamat namin sa Berry Barn na binigyan kami ng chance. Kaya nagpapasalamat din kami kay Natalie Erlandson tsaka kay Grant Erlandson na employer namin, na kung di dahil sa kanila din, hindi kami magkakaroon ng permanent resident nung time na yun. Kaya maraming salamat kay dun sa dalawang may-ari ng Berry Barn. So okay na. So after mga 8 years, ilang taon din ako sa Berry Barn, 8 years din ako dun eh. Actually 3 years pa lang ako since nung umalis ako, dahil nung time na nagkaroon tayo ng mga American Bully, nahilig tayo sa aso. Kaya nagkataon pa nung summer time na darating is tag dito, mga anak si Hera. So no choice na, hindi na ako makakabalik. Hanggang sa ngayon hindi na ako nakabalik. So nag-focus na lang tayo sa Co-op Warehouse ngayon dahil may overtime naman doon. Tsaka dumating pa tong baby batchoy na yan. Malaki na pogi taba-taba nga. Yan, maingay na. Kaya nung nakaramblog naririnig nyo parang sumisigaw-sigaw siya yon. And pinipili siyang damit ng mami niya, yung medyo malaki na kunin mo. Ay, nakasale pala, sayang. Ang hotpad mga kamama, box lang. May na siya. Pang na siya, pang fall. Ayan, ulitin ko, pang fall. Kasi nakaraan sinabi ko pang spring. Spring na banggit natin. Nakita kang magagandang dili. Yung na pang 12 months. Ayan. Ayan, pwede. 6 to 12 months. Ayan, pwede. Pogi, bagay sa iyo. Eh, naglamag hello ka. Pogi, Dapat damit ko eh. Dapat hindi choy, na ako nakakabiling damit ko Tabatsoy, hindi mo na pwedeng iwanan kung ano-ano, napakalikot. Lalaro pa ng laway. So ayan, tuloy na natin kwentuhan natin. So ayan, ganun nga naging buhay ni Kamama hanggang sa nandito na, nakakuha tayo ng chance sa Co-op. Kasi Co-op, kahit pa paano, maganda talaga yung benefits. Inong talagang masasabi kong ipagpapasalamat natin na nakarating tayo doon. Hindi rin naman biro makapasok sa Co-op, talagang natsambahan. Kaya shoutout kay Kuya Micol Pascual, ayun, pinasok niya tayo sa Co-op Warehouse. Bigyan tayong chance. Pero syempre, nabigyan din natin chance yung mga kasama natin na ay sila Race Flores, si Nilka Daduan, ayun sila Darwin Espinas, ay natulungan natin kahit pa paano maipasok sa sa Co-op. Pero syempre, mga kababayan natin yan. Tsaka yung mga tao ngayon, yung mga unang naging tropa natin dito sa sa Canada. Tapos ayun pa pala, meron pang isang natanong sa akin nabubuli daw ba ako nung bata ko? Anak ko mga kamamo, kung sa nalaman nyo lang talaga, dumating ako sa point mga kamamo na ako'y isa sa taong o kabataan na nakaranas ng bully. Nabubuli ako nung bata ko na parang kinakayan-kayanan lang ako ng mga tao. Dumating din ako sa point na parang nakapagtrabaho ako dati na sa Fridays na, syempre nga probinsyano, 'di ba? Nakapasok ka sa TJ Fridays, syempre Makati 'yun eh.
may nakasalubong ako na, alam mo yung mga anak mayaman sa may lugar namin. Tapos sasabihin sa akin uy, paano ka nakapasok dyan? Parang ang point, wala ba akong karapatang makapasok sa TGI Friday? Siyempre, pinagsikapan ko yun, tsaka bigay ng Panginoon yun. So ngayon, yung mga taong ngayon is parang, yung mga taong nanlalamang sa akin dati, makita mo nandun lang, tambay lang lahat sila. Although parang siyempre, karamihan kasi ng kabataan natin, pag sinabing ang mga anak ng mga may pera dati, minsan, yung ulo ng mga tao ngayon, parang kataas ang tingin sa sarili. Ngayon nakikita ko sila, nandun lang sila sa Hagonoy, mga tambay lang yung iba. Pero di ko sila minamalita, sinasabi ko lang na yung mga dating nang mamaliit sa akin, ngayon, mga ganun na lang ang inano. Kaya mahirap din yung masyado mong yung para mamatahin yung mga tao sa paligid mo. Huwag dapat ganoon dahil may balik sa inyo yun, may karma yun. Hindi ko sinasabing karma kung naranasan nila ngayon, nasa sa kanila na lang yung kung ano mararamdaman nila, kung ano makita nila, kung nasaan ako ngayon at kung nasaan sila ngayon. Pero hindi ko pinagmamalaki kung nasaan ako ngayon. Pinagpapasalamat ko sa taas yan dahil binigyan niya ako at di niya ako pinabayaan. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa pag-angat sa akin kung nasaan man ako ngayon. Kahit paano nagkaroon tayo ng magandang buhay at nakakatulong tayo kahit paano sa pamilya natin. Pero sana swertein pa kahit paano yung mga magulang natin madagdagan pa ng taon o oras ang kanilang buhay na kahit paano makaranas naman lang sana ng masaganang buhay yung mga magulang ko, na yung mga kapatid ko sana kung ano yung manarating ko, sana makarating din yung iba dito. Although hindi sila lahat makarating, kahit yung isa, kahit paano mabigyan natin ng magandang kinabukasan sila at hindi sila mahirapan sa buhay. Kasi sa Pilipinas ngayon hindi rin basta-basta masarap mabuhay, madaling mabuhay. Kaya dapat maayos ang trabaho mo. Kahit ako nga nung nasa Pinas ako, maayos na yung trabaho ko dati, pero parang pang binata lang Ngayon iba na ang buhay ngayon. Kailangan talaga merong mga naka-abroad kang mga kamag-anak or mga kapatid para kahit paano yung magulang mo matustusan kahit paano yung mga pangangailangan nila. Dahil kahit ako, naaawa din ako sa magulang ko. Minsan may times na hindi rin ako mapagbigay dahil nahihirapan din ako dito. Gusto ko rin iangat muna yung sarili ko bago tumulong uli. Okay na yung gatas, nag-order na ako. Nandun na ako. So nag-ikot niya. Yun nga, kaya dasal na lang natin na sana makarating yung mga kapatid natin. Kahit yung bunso ko, kapatid, makarating dito, mabigyan ng magandang kinabukasan pa ng Panginoon. Kaya maniwala lang sa taas, di tayo papabayaan yan. Yan, dito na tayo sa sa Cowtown. Kuha tayo ng bully stick, tsaka ng Yeah, but 2 days now. Yes, I know. That all for it's different. Yeah. Sorry. No, you're good. This one's good. Mura kasi ito, nahahati ko sa dalawa. This one's cheap for me. That's gonna one. Yeah. Usually I cut this one in half. So tomorrow, yeah. We have a package actually. We got 6. Yeah. I think it's the same price of that. Yeah. But Did you? 6? Yeah. We have 6, like a small, like that. Yeah. We have package. Oh yeah. Can I see? Yeah. Did you? Maybe I can. Yeah. Sorry. There you go. Yeah. Yeah. Tatry natin. Sometimes we have that. Oh, not this one. Oh. Oh, not. I think it's oh the. Yeah, we should have a Yeah. like. I think Yeah. the price is Yeah, this almost one's same, but I have Like the my same. dogs are like You like that? a big one. Really? Yeah. And also for the corgin, we have a lot of style. Yeah. This one. Tinotor tayo ni Kuya. Oh yeah. Yeah, this one's good. This one like it takes 2 minutes in my dog. My It's dog easy? is bully. My dog is bully, American bully. Oh, bully. Yeah. Yeah, it's good jaw. Yeah. Yeah. Yeah, this one it takes like 30 This minutes only. original one. Yeah. This one 2 minutes. Yeah, it's just like a bubble gum Oh, for them. nice. Yeah, thank you. Yeah, welcome. Yeah. And may pinakita siyang akala niya yung maliliit wala na daw sa pack. Sabi ko, yung iba kasi, yung pinakita niyang isa, sabi ko 2 minuto lang doon sa alaga natin yun, parang bubble gum lang. Yan. Yung toys pala mga kamamo, naintindihan ako kahapon kasi usually sila legend pa naglalaro ng toys, nasisira agad. So kahapon para nakiusap ako, sabi ko sa kanila, yung carrots na binili ko, carrots toy, sabi ko
wag nyo sisirain yan dahil pag sinira nyo yan, hindi ko na kayo bibili. Hanggang ngayon buo pa rin mga kamamo. So naintindihan nyo yung sinabi ng dati. Kaya nito bilhin natin. Mura kasi ito mga kamamo, 89 na lang. $89. Pero inaabot ng isang buwan sa dalawa. Not like yung ibang na mas mahal lang konti dito. Yung binibili natin na nakakaan na dati. Mas marami to. Kasi ilang kilogram to. Malay kilogram. Ay, 15 kilogram to. Inaabot ng isang buwan. Yung isa parang 100 plus. Tapos mas marami to. Hindi katulad kasi dati nung marami tayong alaga. Nung marami tayong alaga bigat. Pati ko muna sa mama mo. Ayan mga kamama. Bigat. So nakalibre na naman tayo ng yung parang treats na inahalo mo dun sa dog food. Nakalibre tayong 3 pack ng maliit kasi siya, every time na bibili kami libre sila. Sample lang naman nila yung kumbaga bagong brand. Pinapakilala lang nila dun sa mga bago nilang sa mga customer nila na ipapatry. So every time na bibili ako, nakakalibre ako. Pag inaalo ko sa dog food yun, ako, sarap na sarap ang mga alaga natin. So may 1 month supply na uli yung mga alaga natin ngayon. Mga kamamaw, nadaan na lang natin may mga nagwewelga dito na nakalagay. Men regret lost fatherhood. Tapos women do regret abortion. Ayan, inaano nila yan. Nagwewelga sila ngayon dito sa midtown. Ayan, sa Migilid. Ayan, parang gaano sila about sa abortion. Talaga adoption, the choice everyone can live with. Ayan. Abortion is killing Canada's future. Ayan, sa mga yan, sa mga taong pinapabayaan or binabaliwala yung mga ganyang dapat talaga kasi ang mga bata, blessing yan mga kamamaw, blessing sa atin yan ng Panginoon, kaya dapat alagaan natin, i-treasure natin yung mga anak natin. So ayan, nakita ko na napataas si kamamaw. Yan mga kamamaw, work mode na naman. Tapos na naman ang 2 araw na day off at trabaho na naman to si kamamaw. Yan. Minadaanan pa tayo kanina nagwe-weld. Madalang lang naman yun makakita ka ng ganun. Pero make sense yung pinaglalaban nila. Tsaka kadalasan mga nakita natin din mga kamamaw, mga matatanda yung mga nagwe-welga. Saan tayo dyan? Yan. Tsaka shoutout pala kay Malasang Pinoy uli. Kasi mga kamamaw, bala ko kasing palitan yung logo nung HL Bullies natin, 'di ba? Ginawa natin kamamaw vlog. Tapos papalitan ko muna yung picture ni Hera at saka ni Legend. Sa mga di nakakaalam, kaya HL Bullies po yung YouTube channel natin kasi dati po nagbi-breed tayo ng American Bully. So nakapag-breed tayo ng 2 beses dito sa Canada. Na sold out naman lahat, tsaka na-rehome natin ng maayos, na nadala natin sa mabubuting pamilya yung mga papi natin ngayon. Nakakamusta natin, nakikita natin yung iba sa picture na lang, sa post nila sa Facebook, nakikita ko yung mga tuta ko, maayos naman yung pagpapalaki nila. Kaya yun po yung logo nung ating YouTube channel. So ngayon parang papalitan ko na lang siya. Nakisuyo ako kay Malasang Pinoy. Ayan, supportan nyo rin si Malasang Pinoy, yung YouTube channel niya. Yun, magaling siya mag-edit. So nakisuyo ako, baka pag may free time siya, papagawa sana ako ng bagong logo ng natin, ng Kamamaw Vlog. So stay tuned na lang mga kamamaw. Tsaka maraming salamat in advance Malasang Pinoy. Yan, magaling magluto yan. Maraming dito, maraming vlogger dito sa Saskatoon. Malasang Pinoy, Alex and JJ Vlog, si Jeff and Grace. Ayun, supportahan yan yung mga vlogger natin dito sa Saskatoon. So ayun mga kamamaw, maraming salamat. Sana meron tsaka nasagot ko pala yung tanong nung nakaraan, nagtanong na ano ba yung buhay ko. So ayan, na-share ko ng konti before, na i-vlog ko na rin siya. Pero sa mga hindi pa nakapanood ng vlog ko ngayon, ito itinuloy ko lang, may dinagdag lang ang konti sa kwento. Ayan,
doon nagsimula si Kamamo. Kaya maging ano lang tayo, masasabi ko lang, stay humble tayo na kung saan man tayo nandun ngayon, ipagpasalam natin palagi. Tsaka hindi ko gawain talaga mga Kamamo, ikukumpara ko yung sarili ko sa buhay ng iba. Hindi natin ano yun. Ang inaano ko, pinagdarasal ko na sana lahat tayo mapaayos ang buhay. Pero syempre, hindi naman din tayo darating sa point na makukuha natin isang bagay kung hindi natin paghihirapan at di natin pagsisikapan. So may kasama pagsisikap at tiyaga. Tsaka syempre pagdarasal at paniniwala sa Panginoon. And maraming salamat mga Kamamo. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga Kamamo.